Ang unang napansin ko noong umagang iyon ay hindi ang wire transfer na lumampas sa limit o ang invoice na may markang dobleng singil. Ito ay ang katahimikan. Hindi iyong katahimikang nagbibigay ginhawa. Ang isang ito ay may bigat. Iyong tipong ang katahimikan na nagpapakilabot sa iyong balat tulad ng isang lumang TV na iniwang bukas ng walang signal. 11 taon na akong pumapasok sa Treasury Office sa ikalimang palapak nga fan sa group sa ganap na alas 7:05 ngang umaga at palagi kong naunahan ang paksikat ng araw. Pero sa araw na iyon iba ang ugong ng gusali. Ang ma-aircon ay hindi umugong gaya ng dati. Ang ilaw sa pantry ay mas matagal kumukurap, maging ang mahalaman sa pasilyo ay tila naghahanda para sa isang bagay. Nag-log in ako, inilapak ang aking bag at sinimulan ang aking karaniwang gawain. Una ang pag-verify ng ma-overnight wire transfer 173 transaksyon, dalawa ang nangangailangan ng masusing pagsusuri, isa ay na-block ng automated compliance. Minarkahan ko ito para sa internal audit at nakpatuloy. Pangalawa ang taunang pagsusuri ng nga papalabas na transfer na higit sa 50 milyong piso. May apat na ganun, dalawa ang naaprubahan. Isa ang nangangailangan ng pangalawang lakda. Isa ang kulang sa metadata. Ibabalik ko ito para sa pagwawasto bago magtanghali at panonorin ko ang legal department na makumahok para itama ito sa oras. Pangatlo ang paborito kong bahagi, ang tahimik na bahagi. Ang dahan-dahang pag-scroll sa approvals log kung saan karamihan ay inaantok. Pero hindi ako. Dito nabubuo ang kwento. Mga approval na ginawa nga alas 2:11 madaling araw mula sa isang VP na nasa bakasyon. Isang pulang bandera. Makakapatong na account ng nga supplier na nakaling sa isang IP address. Isang mas malaking pulang bandera. Isang backdated na invoice mula sa isang partner na tinanggal noong nakaraang quarter. Iyan ay isang sirena. Nahuli ko ang lahat ng tahimik, mahusay at walang pagbubuhat ng sariling bangko. Sa oras na nagigising na ang mga taga-ikalawang palapak, naitama ko na ang 3 pagkakamali na maaring maklagay sa amin sa listahan ng binabantayan ng compliance. Walang pumalakpak. Hindi naman sila ganon. Nakalilimutan ng mga tao na ang trabaho sa treasury ay hindi tungkol sa pagbibilang ng pera. Ito ay tungkol sa pagbabantay sa mga perang sinusubukang tumakas kapag walang nakatingin. Pagsapit ng alas 9:43 ng umaga dumating ang isang notifikasyon. All staff town hall sa ganap na alas 2 ng hapon. Ang tsismisan ay walang tigil buong linggo. Mga bulungan sa tabi nga, elevator, mga pribadong mensahe na may nakatingin na reaksyon, at mga pulungang HR sa gabi na hindi na nila sinubukang itago. May parating. Malaking titulo, magandang resume. Ang sabi-sabi si Marco raw isang taong magaling sa numero. Nakita ko ang pangalan niya minsan na nakabaon sa isang expense report para sa isang finance retreat sa Boracay. Ngayon nakabold na ito sa calendar invite. Hindi ako nakreact, nakiwan lang ng mental note. Nakbabago ang mga sistema kapag pumapasok ang mga mayayabang sa gusali, lalo na iyong mga may dalang PowerPoint at mga makabagong salita. Pagsapit ng alas 11:20 ng umaga, sinuri ko ang 185 milyong pisong release na nakatali sa aming subsidiary sa Cebu. May kaunting pagkakaiba sa format ng address ng supplier. Minarkahan ko ito, ay pinaalam sa accounts payable at nakpatuloy. Pagsapit ng alauna, 15 ng hapon, ininit ko ang aking baon. Isang pirasong manok adobo, isang maliit na tumpok ng kanin at isang protein bar na lasang kabiguan. Walang ibang tao sa pantry, ngunit iba na ang enerhiya sa opisina ngayon. Ang nga tao ay kumikilos na parang may nanonood sa kanila. Pagsapit ng alas 2, iuno ng hapon, unang lumitaw si Marco. Pumasok siya na parang huli na siya sa sarili niyang pelikula. Naka-charcoal suit, malinis na damit at sapatos na hindi pa nakatapak sa ordinaryong bangketa. Ngumiti siya na parang kaming lahat ay hadlang sa kanyang susunod na promosyon. Masaya akong maparito, sabi niya na parang may kahulugan iyon. Ang unang slide niya ay may nakasulat na ang bilis ay kita. Pagsapit ngang alas 2, 4 ngang hapon, alam kong nasa panganib ako. Ang overhead ay isang tahimik na mamamatay tao, sabi niya. Ang paulit-ulit na proseso, ang bagong kanser.
Kailangan nating maging matipid, mabilis at maliksi. Walang humihinga. Isang taga-accounting ang tumango ng masyadong mabilis. Pagsapit ng 2:18 ng hapon, pinag-usapan na ni Marco ang tungkol sa wire automation. Masyadong maraming gatekeepers, mabagal na approvals. Nawawalan tayong momentum sa tuwing hihinto tayo para i-double check ang mga bagay na hindi naman kailangang i-double check. Humigop akong tubig at tumingin ng diretso. Pagsapit ngang 2:41 ngang hapon, binanggit niya ang nga manong bottleneck. Walang pangalan, ngunit ipinakita sa isang slide ang aming treasury flowchart at ang aking nga protocol ay naka-highlight ng dilaw. Ang pagpapasimple nito, sabi niya sabay tapik, dito ay ang ating mandato para sa huling quarter. Ngumiti siya ng direkta sa akin. Ngumiti ako pabalik. Nakita ko na ito dati. Ang hari nga Excel na mahilig magbawas ng gastos at nangangarap ng karangalan sa private equity. Ang taong nag-iisip na ang pinakamalaking pananagutan sa silid ay ang taong nakakaalam kung ano ang hindi maaring i-automate. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng mga spreadsheet at ng mga sistema. Hindi niya nakita ang mga wire transfer na hinarang ko na nagligtas sa amin ng 700 milyon noong nakaraang taon, o ang pandarayan ng supplier na nahuli ko 6 na linggo, na ang nakalipas na nakatago sa ilalim ng isang pekeng consulting retainer, o ang provision sa bank compliance na personal kong isinulong na nangangailangan ng dual authentication para sa anumang halagang higit sa 500 milyon. Hindi niya nakita ang lahat ng iyon. Ngunit ang sistema, naaalala ng sistema ang lahat. 2 araw pagkatapos ng town hall, nakatanggap ang treasury inbox ng unang pasabog mula kay Marco. Ang subject, urgent efficiency audit. Treasury workflow. Walang bati, walang lagda, isang listahan lang na attachment at isang kahilingan na kayang bumalat ng tao. Suriin ang mga workflow at magbigay ng katwiran para sa lahat ng manumanong pag-aproba at kalabisan sa mga lumalagda bago matapos ang araw. Siyempre mahilig si Marco sa mga acronym na parang sa kanya nakapangalan. Ang attachment, 12 slide ng corporate pampatulok nga gradient na asul nga pabilok na flowchart. Isang chart na may pamagat na secondary drag versus angina. Capital velocity na may arrow na nakaturo sa isang kahon na may label na manual override. Hindi man lang niya sinubukang itago. Kinabukasan ipinatawag niya ako sa isang conference room na amoy lumang kape at sariwang dugo. Hindi siya umupo, nagpabalik-balik lang sa pagitan ng whiteboard at projector na parang isang taong nag-ensayo para sa kanyang talumpati sa Oscar. Elisa, simulan niya na suri ko na ang kasalukuyang arkitektura ng treasury. Matagal ka narito, tama? 11 taon, di ba? At pinahahalagahan ko iyon. Talaga. Pero nagbago na tayo. Mabilis tayong lumalago. At ang ilan sa mga kontrol na ito, sinasakal nila ang ating bilis. Hindi ako natinag. Dinisenyo ang maiyan para maiwasan ang hindi autorisadong paggalawng kapital, lalo na sa mga malalaking wire transfer. Ngumiti siya na parang ako'y isang bata na nakpapaliwanag ng seatbelt sa isang Formula 1 driver. Tama. Pero kung pinababagal nito ang pera, pinababagal nito ang paglago. Hindi natin pwedeng hayaang hadlangan ng proseso ang potensyal. 2 taong pag-release ng wire nga manual token RSA dual authentication. Elisa, hindi naman tayo ang Bangko Sentral. Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi pa rin naman tayo baksak. Kumurap siya. Hindi niya iyon nagustuhan. Ipaliwanag mo sa akin, sabi niya sabay harap ngang kanyang laptop sa akin. Nasa screen ang aming wire policy matrix, sira-sira. Ang pangalan ko sa itaas ng bawat control block. Bakit ikaw ang may huling release dahil ako ang rehistradong custodial officer, sabi ko kasing kalmadongang. Yellow ayon sa ating risk charter na inaprubahan ng legal risk at ng board noong 2021. Nandun ka pa sa Finscape nung pinaktibay iyon. Hindi niya rin iyon nagustuhan. Ang kanyang nga daliri ay nanginginik malapit sa kanyang trackpad. Hindi ko kinukuwestiyon ang talino mo, sabi niya. Pero kailangan nating magbago. Maging matipid.
Ang maprotokol nga, bangko ay lumana. Dapat ay diretso na tayong API handshakes digital ledger footprints zero human gatekeeping. Wala akong sinabi. Iyon ang ayaw nga taong tulad niya. Ang katahimikan ay isang sagot. Kaya nagbago siyang taktika. Magsagawa tayong isang buwang permissions audit sabi niya naglalakat na naman. Padalan mo ako ng listahan ng lahat ng may treasury clearance. Gusto kong nga tungkulin sa cloud at mga timestamp. At gusto kong malaman kung sino ang maaring huminto sa isang wire transfer ng biglaan. Ayon sa patakaran kaya ko sabi ko at ang legal sa ilalim ng ilang kondisyon. Eksakto sigaw niya na parang umamin ako sa isang krimen. Masyadong maraming preno. Hindi ito school bus. Ito ay isang rocket ship. Umalis siya sa silid na parang naghihintay ngang palakpak. Nang hapong iyon binuksan ko ang authorization ledger. May eksaktong 14 na tao na may kapangyarihang lumagda sa treasury. 5 ang may read-only access. 4 ang may mga lumang pahintulot. 2 ang umalis na sa kumpanya at hindi pa natatanggal sa sistema. Minarkahan ko ang napakakaiba. Nagain ako ng isang tahimik na ulat sa compliance. Pagkatapos pinadalhan ko si Marco ng isang malinis na bersyon. Lahat ng kasalukuyang signatoryo makahulugan ng tungkulin maantas ng kredensyal. Ang pangalan ko ang una ayon sa hinihiling ng patakaran ng bangko na pinirmahan ng board. Nagdagdag akong isang talas sa ibaba, isang linya lang. Mula sa aming 2020, isang internal controls, memo, lahat ng wire transfer na hihigit sa 500 milyong piso ay nangangailangan ng 2 pag-aproba. Isa sa mga ito ay dapat ang itinalagang custodial officer. Walang sagot, isang receipt lang. Kinabukasan nakping ito sa akin. Inihiling ni Marco ang database level visibility sa mga treasury log. Inaprubahan na ba ang risk? Tanong ko. Hindi. Nagtanong lang. At doon ko nalaman na hindi lang siya mausisa. Siya ay umiikot nakmamapangang blind spot nakahanap ngang mapintong sisirain. Gusto niya ngang kontrol hindi ngang kalinawan. At ang unang ulo na tinatalasan niya ngang talim ay ang sa akin. Ito iyong tipo ng biyernes na may mababang boltahe ng pangamba na parang ang sansinukop ay nakpipigil ng hininga bago manuntok. Ang umaga ko ay karaniwan sa simula. 3 maliliit na pagwawasto sa wire transfer. Isang minarkahang invoice mula sa isang supplier na hindi pa na-update ang kanilang tax ID. Isang masayang email mula sa compliance tungkol sa aking malinis na quarterly review. Mga karaniwang multo na sumasayaw sa treasury na hindi napapansin ng iba sa gusali. Pagkatapos dumating ang ping, 2:46 ng hapon. Subject action required Zenith Holdings capital release. Si Marco siyempre. Ang nilalaman ay 2 pangungusap lang. Isa sa gawa natin ang Zenith Holdings acquisition ngayon. 2.2 bilyong pisong wire ay kailangang i-release bago matapos ang araw. Walang attachment, walang co-signature, walang legal na verifikasyon, walang pahintulot mula sa pangalawang partido. Binuksan ko ang transaction queue. Nandun ito. 2.2 bilyong piso na papunta sa isang M. A holding structure na minarkahan bilang Priority Expedited. Walang dokumentasyon, walang dual authentication token, walang legal na pag-aproba. Tinitigan ko ito na parang isang siruhano na nakatitik sa isang scalpel na punong fingerprint ng ibang tao. Pagsapit ng 3:07 ng hapon pumasok si Marco sa aking opisina. Walang katok, walang paunang salita. Ang kanyang mukha ay namumula na parang isang taong nagpapanik ngunit masyadong mayabang para aminin ito. Bakit nakapending pa rin ang wire na ito, sigaw niya. Hindi ako tumingin mula sa aking monitor. Walang co-signer. Ako ang signer, sigaw niya. Para sa anumang mas mababa sa 50 milyon o para sa anumang higit sa 500 kailangan natin ng pangalawang pag-aproba. Iyon ang patakaran. Pinirmahan mo iyon sa onboarding packet. Pahina 12. Inihagis niya ang isang folder sa aking mesa. Sumisilip ang letterhead ng HR na parang isang nakakargang baril. Tapos na tayo, sabi niya. Epektibo kaagad. Pinoproseso ng HR ang pag-alis mo.
Tumawag na ako sa bangko para ituloy ito. Tiningnan ko ang folder. Hindi ko ito hinawakan. Ang aking madaliri ay nakapatong sa keyboard na kalog, pa rin konektado pa rin sa treasury shell na may buong back-end visibility. Ang wire ay nakaupo doon kumikislap na parang isang landmine. Hindi ako natinak. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sinabi ko lang kung ganun kakailanganin mong magpasimula ng isang credential reassignment sa pamamagitan ng IT. Ang aking authorization key ay nakakabit sa dual-party protocol. Kung walang pangalawang pag-aproba mananatili sa escrow ang release ng walang katiyakan. Ngumisi siya. Ayaw override namin iyan. Hindi mo kaya. Hahanap kami ng paraan. Tumayo ako kinuha ang aking sweater mula sa likod, ngang upuan ang aking taseng kapa ang malit na salaming pagong na bigay ngang pamangkin ko nung Pasko. Inilagay ko ang aking badge sa mesa. Kailangang ay escort akong security. Patakaran. Kumurap siya na gulat. Siguro inaasahan niya. Ang nga luha pagmamakaawa isang huling hininga ngang negosasyon. Ngunit may natutunan ako matagal na sa trabahong ito. Walang mas malakas sumigaw kaysa sa katahimikan. Nang dumating ang security ang mas batang gwardiya ay mukhang may gustong sabihin. Humingi ngang paumanhin magbiro. Hindi niya ginawa. Dinala niya lang ako sa elevator na parang papunta kami sa isang libing na pareho naming ayaw puntahan. Nakasunod sa amin ang HR. Clipboard nga matang walang buhay. Hindi nila hiningi ang password ko. Hindi man lang nila naisip na itanong. Sa lobby huminto ako dumukot sa aking pitaka at kinuha ang RSA token tahimik paring kumikislap nakatali pa rin sa nag-isang credential na maring makrilis ng 2.5 bilyong piso na gustong-gusto ni Marco na ilipat. Tiningnan ko ito pagkatapos ay ang kisame at ngumiti ng isang beses. Iiwan ko ito sa compliance sabi ko sa walang partikular na tao at lumabas ako. Matindi ang sikat ng araw iyong tipo na napapapikit ka at muling sinusuri ang lahat. Tumayo ako sa gilid ng kalsada saglit ang siyudad ay humihikap sa paligid ko mga kotse na bumubusina mga taong nagdaraan walang kamalay-malay sa pagsabok na kalalabas ko lang. Ngunit sa loob sa isang lugar na malalim at mapait at tahimik may isang bagay na humuhupa. Tinanggal niya ang custodial officer sa gitna ng isang life high-risk na transaksyon na walang transition protocol. Walang credential chain at sa isang lugar na nakaupo sa isang nakalok na digital queue. 2.5 bilyong piso ang naghihintay na kapaus humihinga tulad ng sistemang binuo ko para maging ganun. Bayernes alas 4:32 ng hapon. Si Marco ay naglalakat-lakat na parang isang taong nakahold sa tawag sa tadana. Ang kamao ay nakakuyom sa isang kamay ang isa ay sunod-sunod na pumipindot sa kanyang laptop ang pawis ay namumuo sa ilalim ng kwelyo ng kanyang mamahaling damit. Iyong uri ngang pakabalisa na itinatago ngang amangga ehekutibo. Kakapindot niya lang ng sen sa 2.5 bilyong pisong wire transfer sa internal na sistema. Pinindot niya ito ng malakas na parabang malalakpasan ng puwersa ang protocol. Ngunit sa halip na ang confirmation screen na inaasahan niya, nakakuha siya ng isang pulang banner. Authorization error. Final release credentials missing. Pinindot niya. Ulit. Parehong error. Pinindot niya sa pangatlong beses na parabang makbabago ang isip ng sistema dahil sa awa, nakalok pa rin. Nakapending pa rin. Naghihintay pa rin ngang pahintulot mula sa isang multo. Sa kabilang banda nagsisimula na ang bulungan. Isang junior sysadmin ang nak-message kay Marco 1 oras na ang nakalipas sinasabing ang nga credential ni Elisa ay technically active pa rin sa internal registry ngunit na disable na sa OS level. Ang authentication gamit ang kanyang token ay hindi maaring ma-override maliban kung may bagong custodial officer na itatalaga at aprubahan ng risk at compliance na hindi pa nangyayari. Ang problema walang ibang may level 3 treasury clearance. Kahit si Marco. Sumilip siya sa salaming harang at sumigaw humanap kayong ng taong kayang ayusin to ang IT manager isang lalaking nagnangalang-alan na mukhang tumanda ng 5 taon mula nong tanghalian ay nakibit balikat lang. Teritoryo niya ito. Siya ang gumawa ng clearance map. Sinubukan na namin lahat. Nakalok ang back-end hanggat hindi ito nare-reassign.
Patakaran po. Umismit si Marco. Ako na ang patakaran ngayon, hindi po sa bangko. Hindi kayo. Tinitigan siya ni Marco. Tinitigan lang. 4:43 ng hapon. Tumawag siya sa bangko. Isang direktang linya sa aming relationship manager si Mark De Leon, isang taong hindi nagbabago ang tono gaano man kalaki ang perang sangkot. Si Brent Morrison, ito CFO ng Avanza Group. Ay release namin ang pondo para sa Zenith acquisition. Bakit nakapending pa rin ang wire? Sumagot si Mark na may ganap na kalmangang isang taong nasabi na ang parehong pangungusap ng 500 beses sa buwang iyon. Ang wire na iyan ay nangangailangan ng dual authorization. Ang huling release ay dapat manggaling sa rehistradong custodial officer. Ako na iyon ngayon. Hindi ayon sa aming sistema. Ang aming matalaan ay nagpapakita pa rin na si Elisa Reyes. Mas humigpit ang hawa ni Marco sa telepono. Tinanggal na siya sa trabaho. Hindi na-react si Mark. Ang inyong board ay dapat maksumite ng isang updated na custodial authorization sa pamamagitan ng aming formal na channel. Wala pa kaming natatanggap. Hanggang doon walang gagalaw. Nakislot ang panga ni Marco. May deadline kami. Bumuntong hininga. Si Mark. Naintindihan ko, ngunit ang seguridad sa pananalapi ay hindi nababaluktot. Ito ay si Nadia. 4:51 ng hapon. Ibinaksak ni Marco ang telepono nang napakalakas na tumalon ang kanyang mouse. Lumingon siya sa salaming pader ng conference room kung saan ang kanyang finance team ay nakukunwaring hindi nakpapanik. Sumigaw siya sa isa sa mga treasury analyst. Maari ba nating lampasan ito? Ay sandbox ang mga credential? Gumawa ng proxy sign-off ang analyst, isang kawawang bata na nangangalang Rafi na halos kararating lang mula sa grad school ay mukhang gusto ng maglaho sa sahig. Hindi po natin kayang gayahin ang kanyang key. Ito ay token-based na nakasing sa isang partikular na machine at isinama ng compliance sa custodial chain. Siya po mismo ang literal na bumuo ng protocol. Kumukulo na si Marco ngayon. Kung ganun tawagan ang compliance utusan silang ay override, hindi po sila sumasagot. Siyempre hindi. Tapos na ang oras ng trabaho. Masyadong naghintay si Marco. Akala niya kayang-kaya niyang daanin sa dahas ang proseso. Na ang sistema ay susuko sa ilalim ng pressure o mas malala. Na ang nga tao sa loop nito ay bibigay sa kanyang pagpapanik. Nakamali siya. Sa gitna ng screen ang wire ay nakaupo na parang isang nakapulupot na ahas, handa ngunit hindi gumagalaw. At ang orasan para sa acquisition ay papalapit na sa katapusan. 4:56 ng hapon. Nag-message sa kanya ang legal. Urgent ang pagtatangkang paglipat ngang pondo ng walang kumpletong compliance chain ay maaring mag-trigger ngang clause 7.14. Pakikumpirma ang kasalukuyang custodial officer. Tinitigan niya ito, hindi sumagot. Sa likod niya tahimik na isinara ni Rafi ang kanyang laptop. Sa katahimikang sumunod bumulong si Marco sa kawalan. Bakit ba siya pinayagang buuin ito? Ngunit alam na ang lahat sa silid ang sagot dahil walang ibang nagmamalasakit ng sapat para hindi ito gawin at ginawa niya. Lunes 8:02 ng umaga. Ang window para sa Zenith Holdings acquisition ay opisyal na lumampas sa 72 oras na marka. Walang kumpirmasyon ng wire. Walang pakilala mula sa bangko. Walang sagot mula sa kanilang legal team. Tanging katahimikan, iyong tipo na hindi umaalingaw-ngaw kundi ng akusa. Si Marco ay nakaupo sa kanyang salaming opisina na nakatitik sa isang spreadsheet na parabang may utang itong kumpesyon sa kanya. Ang kanyang Amerikana ay nakahubad. Ang kurbata ay nakalawit, ang kapa ay kalahati na lang. Iyong tipo en Lunes kung saan ang bigat ng Biyernes ay nananatili na parang amoy ng nasunog na popcorn. Sa kabilang banda ang at team ay mukhang tumanda ang isang dekada sa loop ng weekend. Ang mapatnan ng Zenith ay inaasahan ang transfer bago matapos ang Biyernes. Ngayon sila ay kinakabahan, nagpapadala ng magagalang na follow-up na mas nababasa bilang manipis na banta. Subject, following up on pending transaction timeline. Paksasalin na saan ang aming 2.5 bilyon at kailangan na ba naming alertuhin ang aming board? Pagsapit ng 9:00,
Yedos eng umaga direktang nak-message ang compliance kay Marco. Hindi sa publiko, hindi sa ma All Hands channel na gustong-gusto niyang pagpapakitang gilas. Ito ay tahimik tumpak isang Slack message na nagsasabing Marco ang aming malok ay nagpapakita ng apat na hindi rehistradong pagtatangkang mag-transfer mula Biyernes ng hapon sa pagitan ng alas 4:20 at alas 5 ngang hapon. Walang may wastong credential chains. Maari mo bang kumpirmahin kung sino ang nagsimula nga iyon at sa ilalim ng anong autoridad? Hindi siya sumagot. Minimize niya lang ang mensahe na parang mawawala ito kung babaliwalain niya ng matagal. Alas 9:47 ngang umaga. Ipinasa ng risk management ang mensahe ng compliance. Ngunit sa pagkakataong ito ipinadala rin ito sa legal. Ngayon hindi na ito bulong. Ito ay isang amoy. At ang matao sa risk sinusundan nila ang amoy ng apoy na parang maasong may MBA. Pagsapit ng alas 10, ikinsangang umaga isang tao mula sa internal audit, si Veronica isang mahinhing analyst na may photographic memory at ayaw sa gulo ang nakbukas ng mga treasury lock mula Bayerns. Ang pangalan ni Elisa ay nasa buong kasaysayan ng authentication. Walang kahit isang aksyon. Tanging presensya na parang isang fingerprint na naiwan sa bawat nakalok na drawer na sinubukang buksan ni Marco. Walang invalidations, walang handoffs, walang protocol chain na naitala. Tanging pagtanggal sa trabaho na walang planong kapalit. Isang biglang pagputol sa pinakasensitibong bahagi ng kumpanya. Pagsapit ng alas 10:38 ng umaga sa wakas ay sumali na ang legal sa Slack thread. Isang linya mula sa General Counsel sino ang nag-autorisa na tanggalin ang custodial officer sa gitna ng transfer ng walang pagsusuri. Mula sa compliance nakatitik si Marco dito nang mag-pop up ang calendar reminder para sa alas 11 umaga na checking sa board liaison. Kinansela niya ang pulong. Pagsapit ang alas 11:20 ang umaga si Ravi, ang treasury analyst na sinubukan ni Marco na piliting ituloy ang transfer ay tahimik na nagbook ng PTO para sa Biyernes. Napansin ito ni Marco. Sumimangot siya. May problema ba, tanong ni Marco? Hindi man lang tumingala si Ravi. Kailangan ko lang po ngang isang araw para makahinga, sir. Alas 12:04 ngang hapon. Sinubukan ulit ni Marco na tawagan si Mac mula sa bangko. Hindi sumagot si Mac. Voicemail ang sumagot. Hi Mark. Si Marco Morrison ito, CFO. Gusto ko lang mag-follow up sa Zenith Wire. Napi-pressure na kami sa loob at labas. Magpapasalamat ako sa anumang impormasyon kung ano ang kailangan para matapos ito. Tinapos niya ang tawag. Tinitigan ang telepono. Walang tumawag pabalik. Walang paggalaw. Alas 12:40 ng hapon. Isang bagong email ang dumating mula sa internal audit. Subject clarification of treasury chain of command changes. Immediate request. Ang pananalita ay neutral. Ang intensyon ay hindi. Sumandal si Marco sa kanyang upuan at muling binasa ang thread. Pangalan ni Elisa nga kredensyal ni Elisa, access ni Elisa nga control ni Elisa. Pinutol niya ang tali ng hindi alam kung saan ito patungo at ngayon ang nga ilaw ay kumikislap. Ibinaksak niya ang kanyang laptop ng malakas, masyadong malakas. Sa dulong pasilyo tahimik na kinuha ni Veronica mula sa audit ang 2020 isang custodial protocol memo. Wala siyang sinabi. Nagsimula lang siyang mag-highlight. Martes alas 7:51 ang umaga. Maagang dumating si Marco sa unang pagkakataon. Walang pagpapakitang gilas, walang bagong damit, walang ngiti para sa receptionist. Isang taong tahimik na nagpapanik na may dalang MacBook at isang bagal na hindi niya gagalawin. Ipinatawag siyang legal, hindi inibitahan, ipinatawag. Kalahati ng ang conference room ang puno nang dumating siya. Si Veronica mula sa audit, 3 tao mula sa risk, ang chief legal officer at 1 tao mula sa board liaison office. Ang presensya niya pa lang ay parang isang smoke alarm na may mahinang baterya na walang makapagpatahimik. Isang pulang folder ang nakaupo sa gitna ng mesa. Umupo si Marco sa nag-iisang bakanteng upuan, ngumiti. Masyadong malapat.
So ano ba talaga ang problema? Inilipat ng CLO ang folder sa tapat niya ng walang imig. Binuksan nito ni Marco. Sa loob isang dokumento nakaprint sa makabilang panig. Isang signature block na may 3 pangalan legal compliance at treasury. May petsang Enero, 2021. Internal Controls and Custodial Oversight Protocol. Nilaktawan niya ang panimulaang magakahulugan. Na-highlight na nila ang bahaging gusto nilang makita niya. Section 4.3. High Value Transfer Safeguards. Lahat ng wire transfer na hihigit sa 500 milyong piso ay dapat may dual release. Hindi bababa sa isang signatory. Ay dapat ang itinalagang custodial officer na nakalista sa Appendix A. Kumislap mata si Marco. Tumingin siya sa Appendix. Appendix A Custodial Officers of Record. Elisa Reyes. Treasury Operations Level. 3 Authorization. RSA. Credentialed. Compliance Verified. Walang kahalili. Walang backup. Walang sunset clause. Tumingala siya bahagyang nakabukas ang bibig. Walang nagsabi sa akin tungkol sa dokumentong ito. Tumikhim ang board liaison. Kasama iyan sa iyong onboarding packet. Digital Index #11. Kinumpirma mo ang pagtanggap. Biglang naalala niya. Oh, mayroong isang malaking Dropbox folder. 26 na dokumento. 6 ang binasa niya, 4 ang sinilip, ang iba ay binalewala. Sumunod na nagsalita si Veronica. Kalmado, banayat matalas. Ang protokol na ito ay ginawa pagkatapos ng isang insidente ng pandaraya sa supplier noong huling bahagi ng 2020. Si Elisa mismo ang nanguna sa muling pagsulat. Nakuha niya ang suporta mula sa Legal at Risk. Isa iyon sa pinakamalinis na internal audit na nagawa namin. Bumalik si Marco sa unang pahina. Nandun sa isang malabong watermark na teksto Document Author E. Race. Lumubok ang kanyang sikmura. Ang buong bagay ang pader na binangga, niya ang wire na ayaw gumalaw, ang bangko na ayaw sumunod. Hindi ito lumang red tape, hindi ito luma na protokol. Ito ay siya. Hindi lang niya sinunod ang nga patakaran. Siya ang sumulat ng nga ito. At hindi dahil sa pagiging praning o sa ego, kundi dahil sa pangangailangan proteksyon karanasan. At ngayon wala na siya at wala siyang paraan para malampasan ang pader na itinayo niya. Kailangan nating magtalaga ng bagong custodial officer kaagad, sabi ni Marco, sinusubukang bawiin ang kontrol. Ano ang pinakamabilis na paraan para diyan hindi kumurap ang CLO, boto ng board? Pagsusuri ng compliance, background check, bankside credential sync. 3 hanggang 5 araw ngang trabaho kung lahat ay aprubahan. Namutla si Marco. Wala tayong 3 hanggang 5 araw. Tumagilit ang ulo ngang board liaison. Siguro hindi mo siya dapat tinanggal sa gitna ng transaksyon. Katahimikan. Isinara ni Veronica ang kanyang folder. Para maging malinaw, Marco, nagsagawa kang pagtanggal ng empleyado na direktang lumabak sa protocol sa gitna ng isang bukas na high-value wire. Tinanggal mo ang nag-isang otorisadong partido habang may aktibong custodial hold. At ginawa mo ito nang walang paalam sa legal compliance o sa board. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas. Lumapit ang CLO, kalmado pa rin ang boses. Sinubukan mong i-override ang wire pagkatapos ang pagtanggal na iyon, nakatubili si Marco. Sinubukan kong iproseso ito. Oh, naniniwala akong maaari kong ilipat ang autoridad sa hindi? Ganyan gumagana ang aming custodial structure, putol ni Veronica. Hindi ito naililipat. Naka-embed ito. Naka-embed ito dahil binuo niya ito upang hindi mailipat sa gitna ng proseso. Tila lumiliit ang silit. Tumayo ang board liaison. Kakailanganin kong isang nakasulat na timeline ng iyong aksyon noong buyers. Isama ang mga screenshot log komunikasyon sa bangko.
At Marco dagdag ng CLO hanggang sa susunod na abiso mangyaring iwasan ang pagsisimula o pag-aprubangang anumang transfer na higit sa 50 milyong piso. Kumurap siya, ni-restrict niyo ako hindi sabi niya. Ang sistema na ang gumawa niyan. At sa sandaling iyon napatanto ni Marco na hindi lang isang babae ang kanyang tinanggal. Kinalabit niya ang gatilyonge, isang baril na nakakabit sa mga pader ng gusali at ngayon ang buong bahay ay pinapanot itong umusok. Miyerkules alas 10, yitres ng umaga. Si Elisa ay nakatayo sa linya ng checkout sa kanyang lokal na grocery, pinag-isipan ang dalawang brand ng almond milk na hindi naman niya gusto nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero lokal na area code. Tinitigan niya ito ng medyo matagal. Hinayaan itong magring ng 2 beses pagkatapos ay sinagot ang boses ay kalmado at formal. Si Elisa ito. Sa kabilang linya isang boses na agad niyang nakilala kinakabahan masayahin masyadong rehearsed. Ito ang assistant ni Marco. Hi Elisa. Pasensya na sa abala. Alam kong wala ka na sa Avanza pero may mabilis lang sana akong tanong kung okay lang. Kinuha ni Elisa ang mas murang almond milk. Inilagay ito sa kanyang chart. Nakikinig ako. Well, may ginagawa kami sa ilang dokumentasyon ng treasury workflow at may counting aberya lang na sana ay matulungan mo kaming linawin. Hindi! Formal mabilis na tanong lang tungkol sa treasury pathways partikular sa iyong custodial configuration sa bangko at kung paano nito binabago ang dual approvals. Tahimik si Elisa saglit hindi galit ngunit tumpak. Ito ba ay dokumentado bilang isang reinstatement inquiry o isang legal notification request walang nagsalita? Natigilan ang assistant. Hindi. Ito ay isang internal na paglilinaw lang hindi formal. Umaasa si Marco pinutol siya ni Elisa. Dahan-dahan ngunit may tono na kayang mag-ukit sa salamin. Kung ganun hindi ako maaring makomento. Mangyaring idirekta ang anumang nga katanungan sa pamamagitan ng board compliance. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi siya nagyabang. Inilupi lang niya ang mga salita na parang isang kontrata at ipinadala sa linya ng telepono. Sinubukan ulit ng assistant. Tungkol lang talaga ito sa protocol ng bangko board compliance ulit ni Elisa. Kung napagdesisyonan nilang kalabisan ako ganun din ang aking availability. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay idinagda ni Elisa bago ibaba ang tawag. Sabihin mo kay Marco na dapat niyang basahin ang patakaran. Iyon iyong may pangalan ko sa watermark. Tinapos niya ang tawag. Walang drama, walang paghihiganti. Tumpak lang. Nang hapong iyon ang log ng tawag ay tahimik na isinama sa isang timeline ng internal na investigasyon. Pagsapit ngang Huwebes ngang umaga, hawa na ito ngang executive committee ngang board kasama ang isang kopya ng mga mensahe sa Slack nga wire log ang huling matagumpay na dual approval ni Elisa at isang kopya ngang 2020. Isang controls memo na naka-highlight. At si Elisa nakaupo siya sa kanyang lamesa sa kusina na may bukas na laptop at isang umuusok na French press na kape sa tabi niya. Nakalogin sa isang bagong inbox, bagong logo, bagong kontrata. Isang fintech compliance startup ang nag-alok sa kanya noong Lunes. Nung Martes tumawat siya. Nung Miyerkules tinanggap nila. Ang kanyang consulting rate ay triple ngang kinikita niya sa Avanza. Walang politika, walang marko. At ang kanyang unang kliyente isang regional na bangko na humihiling sa kanya na suriin ang mga custodial control sa malalaking mergers and acquisitions. Humigop siyang kape, ngumiti ng isang beses at bumalik sa trabaho. Biyernes alas 4:59 ng hapon. Si Marco ay nakatayong mag-isa sa boardroom, ang manggas ay nakatupi, ang kurbata ay nakasakal sa kung saan sa kanyang bulsa nakatitik sa digital dashboard na nakaproject sa salaming pader. Ang 2.5 bilyong pisong wire sa Zenith Holdings ay kumikislap pa rin sa kulay kahel pending final release. Isang buwang linggo na itong nakatingga doon na parang isang nakakargang baril na walang gatilyo. Sa kabilang panig ngang silid ang acquisition team ay nakaupo na parang yelo sa isang katahimikan na napakalalim na parang kahihiyan. Walang nangahas magsalita. Ang legal ay nakmo-monitor. Ang risk ay tumigil na sa pagsagot.
Maging ang compliance ay nagdilim tahimik na parang bato. Ang kanilang huling sagot ay simpleng as previously documented in protocol. Sa labas ng natintet na salaming pader ang araw ay kumakalat sa skyline. Sa loop ang temperatura ay bumabang ng ilang grado na walang kinalaman sa Hawaii. Muling tinawagan ni Marco ang bangko sa ikalimang pagkakataon sa araw na iyon. Walang assistant, walang patong-patong. Diretso kay Mark De Leon, ang relationship manager na dating bumabati sa kanya ng may corporate warmth at ngayon ay nagsasalita na parang isang dismayadong ama. Mark, sabi ni Marco pilit na inilalabas ang mga salita. Bakit hindi pa gumagalaw ang Zenith Wire isang linggo na? Isang pahinto sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang boses ni Mark makinis gaya ang dating ngunit sa pagkakataong ito ay may talim na napakatahimik na nakakasakit. Nakapending pa rin sa final release sa ilalim ng inyong compliance agreement. Tumigas ang kamao ni Marco sa telepono. Final release ni Nino 2 beses naming sinubukan ngayong linggo. Ipinasa namin ang bawat override form na hiningi ng team niyo. Hindi overrides, Mr. Morrison. Authorization. Ayon sa inyong kasalukuyang compliance protocol, lahat ng transfer na hihigit sa 500 milyon ay nangangailangan ng dual authentication. Isa sa mga lagda ay dapat mula sa rehistradong custodial officer of record, kumurap si Marco. Walang custodial officer ngayon. Tama, sabi ni Mark, kaya nananatiling pending ang wire. Tumigas ang panga ni Marco. Dapat may paraan. Hindi para sa ganitong halaga, sagot ni Mark na may kasiguruhan na napakabanayat na parang awa. Ang inyong team ang sumang-ayon sa setup na ito noong 2021. Enhanced Safeguard Protocols. Hindi namin maaring at hindi namin ililipat ang pondo hanggat hindi nag-authenticate ang parehong kinakailangang partido. Ako ang CFO, sigaw ni Marco. At ang protocol ay isinulat ng dating custodial officer sa ilalim ng pamamahala na inaprubahan ng board. Ang iyong titulo ay hindi lumalagpas sa prosesong iyon. Natatakot akong nakalok tayo hanggat hindi nagtatalaga ang inyong internal channels ng bagong custodial officer. Ganap na may credential na clear at kinikilala ng compliance at ng inyong board. Katahimikan. Kahit ang ugong ng projector ay hindi nangahas sumingit. Ibinaba ni Marco ang telepono. Dahan-dahan. Sa kabilang dakong opisina napako ang kanyang mata sa bakanteng mesa sa labas. Ang dating puwesto ni Elisa hindi pa rin ginagalaw. Ang nakapasong suktsulan ay lantas sa kanyang ceramik na paso, ang kanyang monitor ay madilim, ang kanyang ergonomic na upuan ay nakayos pa rin sa kanyang postura. Dun ito tumagos. Hindi niya sinabotahe ang kahit ano. Hindi niya binago ang isang linya ng kodo o sinira ang isang gulong. Iniwan niya lang ang sistema sa paraang idinisenyo niya ito hindi mapasok at naktiwala itong hihinga ng wala siya. Bawat pintong sinipa ni Marco mula nang tanggalin siya ay tahimik na bumalik para tamaan siya sa dibdib. Hindi kailangang gumanti ni Elisa. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Mayroon siyang patakaran. At ang sistema pinili ngang sistema siya. Pagsapit ng alas 5, iunong nga hapon nagsimula ang tawag ng board. Si Marco sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa Avanza, na may ngiti at isang spreadsheet, ay walang masabi. Biyernes alas 11:42 NH gabi. Ang deal sa Zenith Holdings ay nag-expire sa eksaktong oras. Ang wire na nakapending pa rin sa final release ay automatikong kinansela ng tumatanggap na bangko dahil sa hindi kumpirmasyon. Iyong nakiisang kumikislap na linyang kahel na tinitigan ni Marco buong linggo. Wala na? Hindi natapos winakasan. Pagsapit ng Sabado ng umaga nakuha ito ng press. Avanza fails to close 2.5 bilyong pisong deal amid internal delays. Isang maliit na balita lang, isang tahimik na headline sa ilalim ng pahina. Ngunit sa boardroom mas malakas itong umaling-awngaw kaysa sa anumang sirena. Nagsimula ang mga tawag mula sa mga investor bago pa sumikat ang araw. Hindi iyong galit na uri. Mas malala. Iyong dismayadong uri. Ano ang dahilan ng pagkaantala, isang teknikal na pagkakamali o pagkakamali ng tao? Bakit hindi na clear ng maaga ang backup na custodial officer? Walang
Nagsabi ng pangalan ni Marco ng malakas. Hindi nila kailangan. Ang katahimikan ay perpektong bumuangang kanyang balangkas. Pagsapit ng Lunes ang kanyang kalendaryo, ay isang larangan ng digmaan ng mahuling, minutong tawag legal briefing, mga panel ngang risk review isang 360 retrospective, na maaari ring tawaging exit interview ngunit mas mabagal. Samantala ang board ay tahimik, nang kumilos lihim na bumalik sa isang maikling listahan. Isang pangalan Elisa. Pagsapit nga alas 10:26 ngang umaga natanggap niya ang tawag mula sa vice chair ng board. Personal magalang. Sinusuri namin ang kasalukuyang istruktura ng treasury dahil sa makamakailang kaganapan. Ang kawalan custodial officer ay naglantat ng ilang kahinaan sa operasyon. Nais naming pag-usapan ang iyong pagbabalik. Mas mataas na titulo, direktang pag-ulat sa board. Kabuuang kontrol sa treasury compliance. Humigop si Elisa ngang kanyang kape. Hindi nakmamadali. Pinahahalagahan ko ang alok, sabi niya. Talaga. Isang paginto. Ngunit mayroon na akong ibang pinakakaabalahan. Hindi siya nakpaliwanag. Hindi niya kailangan. Alam ngang board. Bago pa nila, siya tawagan pumirma na siyang isang consulting contract sa isang regulatory strategy firm na nagpapayo sa 3 regional na bangko kung paano hindi maging katulad ng Avanza. Parehong kaalaman, triple ang sahot, walang Marco. Kinahapunan nakaupo si Marco sa kanyang opisina kung matatawag pa itong ganun, pinapanood ang nga pader na gumuho sa magagalang na pariralang aprobado ng HR. Ang risk team ay nagsumiteng formal na pag-alala tungkol sa paggawang ng desisyon sa ilalim ng pressure. Ang legal ay nakfile ng isang buwat ng insidente na may pamagat na unaw authorized custodial removal. Naglakip ang audit ng isang flowchart na may isang pangalang nakakahon sa pula, Marco Imperial. At pagkatapos ang huling suntok ay dumating ng tahimik. Isang internal na update sa patakaran ang ipinakalat sa pamamagitan ng email. Subject Custodial Protocol Revisions, Immediate Writ Required. Pinindot ito ni Marco. Nandun sa malinis na Helvetica ang pamagat, ang kalabisan ay hindi ang kalaban, ang kamangmangan ang kalaban. May akda Reyes. Sa ilalim na kabol, epektibo kaagad. Lahat ng pagbabago sa Treasury Authorization ay dapat suriin ng isang certified custodial architect na may dual board oversight. Walang exception. Tinitigan niya ito nang matagal. Walang mga tandang padamdam. Walang pagyayabang. Tanging istruktura, katumpakan, kahihinatnan. Hindi bumalik si Elisa para lagyan ng asin ang sugat. Hindi niya kailangan. Bumalik siya bilang isang blueprint. Ang kanyang pangalan ay nakaukit na ngayon sa DNA ng kumpanya, hindi bilang isang empleyado kundi bilang isang pamantayan. At habang nakaupo si Marco doon, ang inbox na puno ng tahimik na mga sakdal, isang pag-isip ang umikot na parang isang mabagal na ceiling fan sa isang maalinsangang silid. Hindi niya binuo ang sistema para panatilihing ligtas ang binuo niya ito para makaligtas sa mataong tulad niya.